Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. John chapter 16 verse 33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Victorious by faith. Alam niyo po, sa pag-aaral natin sa loob ng isang linggo, natuklasan natin na ibinigay pala ng Diyos ang lahat ng kailangan natin sa buhay na ito upang tayo po'y magtagumpay. At yan po'y masusumpungan natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, ito po nga, John 16 verse 33, isang napakagandang pangako ng Diyos para sa ating mga believers kung ito po'y mai-interpret natin ng tama. Marami po akong naririnig na ang pagkaunawa po nila dito sa verse na ito ay ganito. Para bagang si Jesus ang nangangako ng problema sa buhay ng mga Kristiyano. Hindi po ganun ang tamang pag-interpret po ng verse na ito. Actually, hindi po niya pinramis itong mga trouble sa mundong ito. Pinrapisay po ng Panginoon. Ibig sabihin, alam niya na magaganap ito sa buhay ng mga mananampalataya. Katulad po ng mga disciples noon, alam ng Panginoong Hesus na sila'y uusigin at makakaranas ng persecutions sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Tayo rin, sa panahon natin ngayon, alam ng Panginoon na darating ang araw, sasama ng sasama ang tao at tayong mga mananampalataya ay uusigin. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga problema at yung mga world events, yan, Pastor, di ba? Yan din ay pinangako ng Diyos. Hindi niya pinangako, nahulaan po, o ibig sabihin na prophesy ng Panginoong Hesus na mangyayari yung mga kaganapan ngayon sa mundo na nakikita po natin. Kaya alam niyo po, dapat makita natin ng ganun ang verse na John chapter 16 verse 33. Kung hindi, iisipin natin ang Diyos mismong nagbibigay ng problema sa mga believers. Okay, para maintindihan niyo po, ang kasamaan ng tao, iyan ang sisira sa mundong ito. Aanihin ng tao yung kanilang ginawa. Malinaw po sa Biblia yan. Sa Proverbs chapter 1 verses 31 to 33, ganito po ang sinasabi. Kaya nga inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa at kayo uusigin ng inyong pagnanasang ubod sama. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. So dito napakaganda po ng paliwanag. Lahat po ng nakikita nating kaganapan sa mundong ito, bunga po yan ng ating mga gawa. Malinaw po yan. Siguro magtatanong tayo, bakit kaya gugulo ang mundo sa huling araw? Kasi ang tao sasama. Magkakaroon ng mga digmaan. So ang mangyayari pagka nagkaroon ng digmaan, magkakaroon ng tagutom. Maraming magkakasakit. At magaganap yung iba't ibang uri po ng mga problema dahil po yan sa kasamaan ng tao. Ito po, natutuklasan natin na yung epekto ng climate change. Sobrang init. Pagka naman panahon ng pagbagyo, sobrang lakas ng mga bagyo. Kaya akala natin, yan galing sa Diyos. Hindi po, kagagawa natin yan. Tayo na sumira sa kalikasan natin. Napakaganda ng mundo nung ibinigay sa atin ng Diyos pero sinira natin yung kalikasan. Yung mga paglindol, akala natin galing sa Diyos yan. Tayo po mismo, naghukay tayo ng naghukay sa ilalim ng lupa. At lahat ng resources sa ilalim ng lupa, pinilit natin yung hukayin. At lahat ng mga yan, siyempre, ang mundo po ay magkakaroon ng mga pagyanig dahil po yung mga bahaging yan ng mundo nawala na. Siyempre, yan, magaganap po yung mga pagnindol. Dagdag pa dyan, na meron talagang mga natural phenomenon na katulad po ng nagaganap po sa Pilipinas. Kaya alam niyo po,
Ang Diyos hindi siyang author ng Yolanda, ng 911, ng gera ngayon na nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi, ang Diyos ang gumawa niyan. Hindi rin siya ang author ng pandemic o ng COVID-19. Hindi siya pinanggalingan ng mga nauusong karamdaman ngayon sa buhay po ng tao. In fact, ang Diyos mabuti. Ibinigay niya sa atin itong mundong ito maayos. Kaya lang, sabi nga po dito sa Proverbs chapter 1, verse 31 hanggang 33, aanihin natin yung bunga ng ating mga gawa. Katigasan ng ulo, sabi diyan, ang papatay sa mangmang. Sa dusa masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Kasi po hindi natin hinanap ang karunungan ng Diyos. Ang tao, mapagmalaki, akala niya alam niya ang lahat. Hindi siya nagtitiwala sa karunungan ng Diyos. Kaya yun po, nagagawa niyang gumawa ng masama. At sa pamamagitan ng pagkakasala ng tao, sumama ang mundong ito. Pero ang ganda po ng pangako, para doon sa mga taong nakasumpong ng kaalaman, mga taong nakasumpong sa Panginoong Hesus. Tayong mga nananalig, sabi rito, ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Kaya alam niyo po, yung peace, yan po ay weapon and at the same time protection nating mga believers. Kaya yan ang ipinangako ng Panginoong Hesus, di ba? Sabi niya, you may have peace in this world. So ibig sabihin, katulad sa Philippians chapter 4 verse 7, yung peace of God, yan po yung parang garrison or fortress na magbabantay sa atin. Sabihin na natin parang hedge of protection na nakapaligid sa atin na parang mga sundalong nagbabantay sa buhay ng mga believers sa ating isipan at sa ating puso. Huwag tayong matakot, huwag tayong mawalan ng pag-asa at sa buhay na ito, lumaban tayo. Mamuhay tayo ng may pananampalataya. So ano ang tamang attitude, Pastor, para magtagumpay lagi sa buhay? Sabi diyan, take heart. Sa ibang translation, be of good cheer. Maging bold tayo sa ating pananampalataya. Huwag tayong matakot. Lagi nating aangkinin na tayo po ay nasa pamilya ng Diyos. We belong to Jesus. At kung sakaling tayo'y madadapa, matatalo, sabihin na natin, maka-experience ng defeat, don't give up. Rise up. Bumangon ka, kapatid. Katulad ng sinasabi sa Micah chapter 7 verse 8, though I have fallen, I will rise. Bakit po? Kasi may assurance tayo. Ito talaga ang ipinangako ng Diyos. Ulitin ko, hindi problema ang ipinangako ng Panginoong Hesus. Ang pinangako niya ay tagumpay. We can be victorious by faith. Yun ang sinasabi ng Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Basahin niyo po yun. Paano nagtagumpay ang Panginoong Hesus? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ring mga believers, sabi sa 1 John chapter 5, verse 4, mapapagtagumpayan natin ang lahat sa sanlibutang ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya napakahalaga po ng teaching about faith. Kasi ito po magbibigay sa atin ng tagumpay sa sanlibutang ito. Ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.